Palawan is a archipelagic province here in the Philippines and also known as last ecological frontier. It is a destination profiles includes world-renowned like Puerto Princesa, Subterranean, and the other one is Tubataha National Reef. In Palawan, there's so many popular areas you can go and visit there. You can also experience scuba diving, island hopping, and many more. El Nido is a northern coastal town and famous because of its lagoons, beaches, and limestones. Ron is an island and a world-class wreck diving. Lastly is the Puerto Princesa, a provincial capital and gateway to the famous underground river. Seasonal analysis of Palawan's Trench explains Palawan's Trench, its natural beauty and global reputation as one of the best islands in the world. This feature attract both local and international tourists. World-famous attracts like El Nido, Coron, and the Puerto Princesa underground river. Friendly and hospitable local. Weakness. This is an international challenge that affect the equality of tourist service and visitor experience in Palawan. Limited infrastructure and remote area, road, port, and airport. High travel cost, destination, and limited transportation option. External risks, it's called harm. Palawan tourists is not others. Climate change and natural. Typhoon, coral and bleaching. Over tourists and environment damage. Competition from other tropical destinations like Cebu or Bohol. Global keys, pandemic or economic decision. Ngayon po ay aking tatalakayin tungkol sa key micro-perspective issue na nakakapekto sa isang destinasyon sa Pilipinas, ang Palawan. Unahin natin ang economic factor na kung saan ang Palawan ay isang pangunahing destinasyon ng turismo sa Pilipinas na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng relihiyon. Dahil sa over-tourism at kakulangan sa infrastructure na apektuhan ng mga lokal na negosyo at empleyado, mahalaga ang long-term economic stability ng Palawan. Next po natin dito ay ang environmental factor. Ang environmental factor po ng Palawan ay tahanan ng mga natatanging ekosistema ng biodiversity na naapektuhan ng mga kapaligiran ng Palawan. Mahalaga ang pagprotekta ng likas na yaman sa Palawan para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. And next natin po dito ay ang socio-cultural factor. Ang socio-cultural factor po ay naapektuhan ng mga pamumuhay ng mga lokal na komunidad sa Palawan. Habang lumalago ang turismo, may mga pabago-bago sa kultura at tradisyonal at kabuhayan ng mga taga-Palawan. Mahalaga ang pagrespeto sa kultura at tradisyonal ng mga lokal na komunidad. Next po natin dito ay ang technological factor. Ang technological factor po ay nakakatulong sa Palawan sa pamamagitan ng online booking system, digital marketing at environmental monitoring system. Pero may mga challenges din yan, gaya ng mga digital divide. Hindi lahat ng mga lokal ay may access sa sapat na kaalaman ng teknolohiya. And ang teknolohiya po sa susunod sa pagbisita na ating tourism destination, sana'y maisip natin ang naaapektuhan natin, hindi lang sa lugar, kundi sa mga taong naninirahan doon. Practice the plan, focus on improving transportation accessibility by upgrading road, airports, and seaport, and promote eco-friendly
transport. It also includes develop tourist facilities such information centers, area and clean public amenities while encourage eco-friendly accommodation that support green standard, strengthening communication and digital infrastructure, ensuring cleanliness and safety through proper waste management and tourist policies. Ang Palawan ay tunay na isang kayamanan ng turismo ng Pilipinas mula sa napakagandang mga isla ng El Nido, Coron at Tubatahe Reef. Ang likas na yaman ng Palawan ay makakaengganyo ng mga turista mula sa buong mundo. Ang paglago ng turismo sa Palawan ay nagdudulot ng malaking kita sa ekonomiya ng lokal na pamanayan at lumikha ng maraming trabaho para sa mga residente. Ang industriya ng hospitality ay umuunlad at mga lokal na negosyante ay nagpapakita ng kanilang mahusay na pagtanggap sa mga bisita. Sa hinaharap, malinaw na ang Palawan ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng paglago ng turismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pananatili ng likas na yaman nito at pagtataguyod ng sustainable na turismo. Masisiguro natin ang Palawan ay magiging isang destinasyon na dapat puntahan ng mga henerasyon sa hinaharap. Ang tagumpay na turismo sa Palawan ay patunay na ang Pilipinas ay malaking potensyal bilang isang primary tourism destination sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagtanggap sa mga turista. Mas mapapalakas natin ang industriya ng turismo at hospitalidad ng Pilipinas. Tayo ay magtulungan upang itaguyod ang turismo ng Pilipinas at bumuo ng isang maliwanag na kinabukasan para sa ating bayan at sa ating mamamayan. Aking pong tatalakayin ay tungkol sa community participation and employment generation, na kung saan ang isyo ay mahalaga sa pag-unlad ng Palawan. Unahin po natin dito ang community participation. Ano nga ba ibig sabihin ng community participation? Ito po ay aktibong pakikilahok ng mga miyembro ng komunidad sa mga proyekto at programa o desisyon na nakaapekto sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Sa Palawan, makikita natin dito ang mga programa ng mga lokal na pamahalaan at ng mga organisasyon ng mga naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mga residente. Next po natin dito ang employment generation. Ano nga po ba ang employment generation? Ang employment generation po ay proseso ng paglikha ng mga trabaho sa loob ng isang komunidad o sa bansa ng Palawan. Ang turismo ay isang malaking bahagi ng ekonomiya at nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga residente. Ang community participation and employment generation po sa Palawan ay makikita natin kapag ang mga residente ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto ng gobyerno at mga organisasyon, mas nagkakaroon ng oportunidad para sa trabaho. Halimbawa na lamang po ang mga programa ng mga Department of Tourism or DOT na naglalayon mapaunlad ang turismo sa Palawan, ay nagbibigay ng oportunidad sa mga lokal na residente na makapagtrabaho sa industriya ng turismo. Policy recommendation is combat destructing mining. Combat the marine pollution. Ang aming plano sa sustainable tourism ay inaasahang magbunga ng malaking benepisyo pang-ekonomiya, kabilang ang pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa pamamagitan ng pagsuporta ng lokal na entrepreneurship. Mga benepisyong panlipunan, ang inisyatiba ng turismo ng nakabase sa komunidad, mga pangtatanghal ng kultura at mga lokal na artisan. Ang aming plano ay nagbibigay prioridad sa pakikilahok ng komunidad at pagpamatili sa kultura. Sa pagitan ng pagbibigay ng kakayahan ng mga lokal na residente, tinitiyak namin ang mga benepisyo ng mga turismo at pantay-pantay na kultura. Ang Palawan ay tunay na isang kayamanan ng turismo ng Pilipinas mula sa napakagandang mga isla ng El Nido, Coron at Tubatahe Reef. Ang likas na yaman ng Palawan ay makakaengganyo ng mga turista mula sa buong mundo. Ang paglago ng turismo sa Palawan ay nagdudulot ng malaking kita sa ekonomiya ng lokal na pamanayan at lumikha ng maraming trabaho para sa mga residente.
Ang industriya ng hospitality ay umuunlad at mga lokal na negosyante ay nagpapakita ng kanilang mahusay na pagtanggap sa mga bisita. Sa hinaharap, malinaw na ang Palawan ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng paglago ng turismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pananatili ng likas na yaman ito at pagtataguyod ng sustainable na turismo. Masisiguro natin ang Palawan ay magiging isang destinasyon na dapat puntahan ng mga henerasyon sa hinaharap. Ang tagumpay na turismo sa Palawan ay patunay na ang Pilipinas ay malaking potensyal bilang isang primary tourism destination sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagtanggap sa mga turista. Mas mapapalakas natin ang industriya ng turismo at hospitalidad ng Pilipinas. Tayo ay magtulungan upang itaguyod ang turismo ng Pilipinas at bumuo ng isang maliwanag na kinabukasan para sa ating bayan at sa ating mamamayan.